Kumusta mahal na mga mamumuhunan at mangangalakal? Kasama mo ang serbisyo ng pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Tingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Iminumungkahi namin na pag-aralan mo ang bawat parameter ng kumpanya ng mas malapit. Ihahambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Simulations Plus Inc., ticker, LALE. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula noong Hulyo 15, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Organisasyon Simulations Plus Inc. na bibilang sa subkategory. ITMED, 38 kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanya, 8.5 sa 10 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 3.8 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak, sa loob ng balangkas ng buong stock market sa kabuuan, makikita na ang average na marka para sa stock market sa kabuuan ay 1.8. Laban sa score na 8.5 puntos Simulations Plus Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Simulations Plus Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya Simulations Plus Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 54.6%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 50.6%. Market capitalization ng kumpanya Simulations Plus Inc. nagkakahalaga ng $0.35 bilyon. Na may market capitalization na $79 bilyon, ang subkategory ay. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $0.1 bilyon. Ang capitalization ng aklat ng subkategory ay $21 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Simulations Plus Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 0.355%. Ang halaga ng libro ay 0.13%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, mabuti 1 puntos. Walang utang ang kumpanyang pinag-aaralan. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 48.8. Na may average sa subkategory na 0. Pagsusuri ng ratio ng presyo sa merkado sa tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $7 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $20 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 4.5. Ang average sa subkategory ay 4.1. Pagsusuri ng halaga ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, TOL, 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $80 milyon. Ang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $130 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang marginality ay 10.2%, na ang average para sa subkategory ay -2%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.42%. Na 21% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng $1,000
$422,000, habang para sa subkategory ito ay $1,720,000. Isang pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay $29,100, na may average sa subkategory na minus $8,400. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $318,000. Subkategory, $423,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 9.6% na may average para sa subkategory na 4.6%. Teknikal na tagapagpahiwatig REHA 14 na nagpapakita ng antas na 33% para sa kumpanya Simulations Plus Inc. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 51%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $17 oras 48 minuto. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $28.51. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit para sa iyo. Link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko mayong siso ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Simulations Plus Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Upang magbukas para sa paglago sa $17 oras 47 minuto. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na paghahalaga at pagbabago ng presyo. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamantayan sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 24.03. Ang stop loss ay nakatakda sa 1.071. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, independenteng naayos ang order batay sa mga resulta ng session noong Agosto 14 na, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang iyon. Ticker, EEA, ay magiging isang balansing transaksyon para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.